Dumating siya na may dalang mga maneskrito at naisip na pinasimple ng mga ito ang gayong masalimuot na mga formula sa isang lawak na ang oras ng pag-activate ay nabawasan at ang kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Ang mga maneskrito ay nagmula sa lupa, tinak, kuryente, tubig, hangin, at apoy. Inisip ng pangunahing tauhan na ang antas ng mahika ay tumaas ng malaki kumpara sa kung ano ito 300 taon na ang nakalilipas. Nakatayo malapit sa mesa na may mga maneskrito, naisip niyang matatalo siya sa isang modernong 4-star magician dahil lumalaki ang magic sa paglipas ng panahon. Naisip niya na may seryosong ekspresyon na, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang pagiging isang 7-star mage sa panahong ito ay ganap na imposible. Naisip niya na hindi kapani-pani walang lakas at kaalaman ang kailangan. Ang pangunahing karakter, sa kulay abo na damit na may mataas na kwelyo, ay nagsasabi na mayroon siyang kahilingan. Ang ama ay nagtatanong kung anong uri ng kahilingan ito. Hiniling ng pangunahing tauhan sa kanyang ina at ama na ipadala siya sa lungsod ng mga salamangkero dahil aabutin ito ng mga 3 taon. Kumain si Sari ng tinapay at tinanong ang kanyang kapatid kung saan siya pupunta. Ang pangunahing tauhan ay tumugon na siya ay nag-iisip na pumunta sa Golden Rose sa lungsod ng mga salamangkero dahil ang pinakamahusay na mahiwagang unibersidad, ang Dilighten, ay matatagpuan doon. Hinawakan ng kapatid na babae at sinisigawan siyang huwag umalis sa anumang pagkakataon. Sinubukan ng pangunahing karakter na itulak ang kanyang kapatid na babae at sinabi na imposible ito. Sinabihan ni Kevin ang bida na isipin ang kanyang edad dahil 10 taong gulang pa lamang siya at masyado pang maaga para umalis ng bahay. Kumakain si Bellin na may nasisiyahang ekspresyon sa mukha. Si Kevin, na nakapikit, ay nagsabi na ang mga bata mula sa mahiwagang pamilya ay pumapasok sa Dilighten kapag sila ay 16 na taong gulang dahil hindi pa huli ang lahat para pumunta sa lungsod ng mga salamangkero. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi na, bukod sa isang mahalagang pagpupulong ay naka-schedule na. Itinaas ni Sari ang kanyang mga kamao sa hangin na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, habang itinutulak siya ng pangunahing tauhan na may hindi pagkakaunawaan sa kanyang mukha. Sa sinabi ng kanyang ama, ipinakita ng ama ng pangunahing tauhan ang isang selyadong sobra. Sinabi niya na ito ay isang liham na ipinadala ng kanyang ama. Ang lolo ng bida, si Alan, ay gumawa ng nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha na may karne sa kanyang bibig. 2 beses siyang umuubo. Ang ina ng pangunahing tauhan ay gumawa ng nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha at nagtanong kung ang liham na ito ay para sa pangunahing tauhan. Sinabihan siya ni Kevin na panasan ang kanyang bibig bago magsalita. Hinawakan ni Sari ang sando at ulo ng pangunahing tauhan, at iniisip ng pangunahing tauhan kung ang liham na ito ay mula sa kanyang lolo. Hinailan ng kapatid na babae ang pisngi ng pangunahing tauhan. Ang sabi ng ama ng pangunahing tauhan, sa kanilang pamilyang Ludwig, 3 lang ang gumising kay Belle na mausisa. Naisip ng pangunahing tauhan ang imahe ng isang lalaking may bigot at kulay abo na buhok. Akala ng pangunahing tauhan ay tama siya. Ito ang pagmulat ni Belle. Mausisa na taga-Manman, Ludwig. Itinulak palayo ng bida ang kanyang kapatid na babae, na iniabot ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang ulo. Si Kevin, na may maliit na ngiti sa kanyang mukha, ay nagsabi sa pangunahing tauhan na ang kanyang lolo ay personal na gag-abay sa kanya sa pamamagitan ng Belle Curious, at ang bida ay nagtanong kung ito ay totoo. Ang sagot ng ama ay oo. Nakayakap ang ina ng pangunahing tauhan sa isang umiiyak na Sari. Pinunasan ni Alan ang mukha. Sinabi ni Kevin na dapat bisitahin muna ng bida ang kanyang lolo. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa labas ng karwahe na may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakatingin siya sa malaking estate. Ang karwahe ay patungo sa daanan patungo sa kanyang teritoryo.
Ang pangunahing karakter ay sumusunod sa isang tao na nakaitim na hood at tumingin sa paligid. Ang pangunahing tauhan ay pumasok sa loob ng gusali at sinabing darating siya at babatiin siya. Ang pangunahing tauhan ay pumasok sa silid kung saan nakatayo ang lolo. Si lolo, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay nakatingin sa labas ng bintana. Tumingin si lolo sa bida. Isang patak ng pawis ang tumutulo sa pisngi ng pangunahing tauhan. Lumilikha ang skull si Ludwig ng 3 magic triangle sa paligid ng 2 daliri. Itinuro niya ang mga ito, at lumilitaw ang isang maliwanag na pulang glow. Naramdaman ng pangunahing tauhan ang isang mapanirang aura mula sa lolo na nakatayo sa kanyang harapan. Nagsisimulang manginig ang bote at mga pinggan. Nanginginig din ang mga chandelier. Ang pangunahing tauhan, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay nagtaka kung ano ang iniisip ng kanyang lolo. Itinuon ni Scalzi ang violet na enerhiya sa kanyang kaliwang kamay. Lumilitaw ang 3 pulang magic triangle malapit sa kanyang palad. Isang patak ng pawis ang dumadaloy sa pisngi ng bida. Naisip niya na kailangan niyang isantabi ang kanyang mga iniisip at magsimula. Lumilitaw ang mga blue magic circle malapit sa kanyang mga kamay. Ang lolo ay nababalot ng pulang aura, at ang bida ay nababalot ng asol. Namumula ang kanang mata ni Scalzi. Tumutulo ang patak ng pawis sa mukha ng pangunahing tauhan. Mabagsik ang ekspresyon ng mukha ni lolo. Ang bughaw na enerhiyang kumaluskos ay nagmumula sa mga magic circle ng pangunahing tauhan. Nawawala ang magic circle ng bida. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang sabi ni Scalzi ay si Belle. Mausisa. Pagkatapos ng mga salitang ito, ang ekspresyon ng mukha ng bida ay nagiging takot. Ang pulang enerhiya ay nagmumula sa mga mata ni lolo. Sinasabi niya na kaya nitong kontrolin ang nakikitang mahika. Sa kahilingan ng may-ari, ipinatong ni lolo ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Ngumiti siya ng kinakabahan at napabulalas, wow! Bahagyang natawa si lolo at saka tinanong ang bida kung gusto rin ba niyang subukan ito. Sinasagot ng pangunahing tauhan ang anumang gusto niya. Bahagyang napangiti si Kevin habang nakapikit. Tinakpan ni Scalzi ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Sabi niya na may nakakalokong ngiti sa labi. Ang pagmaster ng Bell Curiosity ay hindi lahat dahil, upang magamit ito ng tama, dapat itong lubos na maunawaan ng master. Tinatanong niya ang bida kung anong level na siya ngayon. Sinasabi ng pangunahing karakter na halos hindi niya mabilis na makalkala ang isang 3rd star spell, habang sa katunayan ay nakayanan niya ang mga spell hanggang sa 5 bituin. Sinabi ni lolo na ito ay kamangha-mangha, halos kamangha-mangha. Ipinikit niya ang kanyang kaliwang mata at sinabi na, gayunpaman, si Bell Curious ay nangangailangan ng napakalaking mahiwagang kapangyarihan, at ang kalaban sa kanyang kasalukuyang estado ay malayo pa rin doon. Ang pangunahing tauhan ay nagtatanong kung ito ay malayo lamang. Hinuyam niya ang kanyang kamay at tinanong kung imposible ito. Hiniling ni Bo sa batang babae na sanayin siya sa antas na ito. Tinitingnan ni Scalzi ang bida na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing ang kanyang pagsasanay ay magiging napakahirap dahil ito lamang ang paraan na matututo siya ng tama. Lumingon ang ama ng pangunahing tauhan na may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi ni Scalzi na ang kanyang unang pagbati ay masyadong bastos, at humihingi siya ng paumanhin. Dagdag pa niya, taos puso niyang tinatanggap silang dalawa. Niyaya niya daw si Kevin na mag-inuman. Matapos nilang kumpirmahin ang pagiging angkop ni Ryan, idinilat ni Kevin ang kanyang mga mata. Bumaling siya sa kanyang lolo. Itinaas ni Scalzi ang kanyang kanang kamay sa antas ng balikat. Yumuko si Kevin sa kanyang ama. Umuulan ng nyebe sa labas. Maraming nyebe ang nananatili sa ilalim ng mga puno ng fir.
Si Scalzi ay nag-concentrate ng kumakaluskos na gintong enerhiya sa kanyang kamay at sumigaw sa kalaban na dapat ay marunong siyang gumamit ng Bell Curious. Isang patak ng pawis ang dumaloy sa pisngi ng pangunahing tauhan, at umatras siya. Sinisigawan siya ni Lolo upang mabilis na mag-spell, at sumang-ayon ang bida. Tinanong ni Skelety ang kalaban kung tatabi lang siya at panoorin ang pag-activate ng spell ng kalaban, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na kumilos ng mas mabilis. Ang pangunahing tauhan ay tumalon mula sa lugar kung saan ang malaking halaga ng gininto ang enerhiya ay tumama sa kanyang lolo na may ngiti sa kanyang mukha, puro gininto ang enerhiya sa kanyang mga kamay, at naisip na ang pangunahing tauhan ay may isang tunay na kamangha-manghang talento dahil kung tuturuan mo siya ng isang bagay, naiintindihan niya ang 100 o kahit na 1,000. Idinagdag niya na si Rain ay isang henyo na maaaring makabisado sa isang pagkakataon kung ano ang aabutin ng iba sa isang buwan. Ang pangunahing tauhan ay clenched kanyang ngipin. Naisip ni Lolo na ang natitira ay upang makabisado ang paggamit ng mga mata at bumuo ng mahika. Itinuon ni Scalzi ang apoy sa kanyang mga kamay at sinabi sa kalaban na sa pagsasanay ay dapat niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang lumaki ng malaki. Ang pangunahing tauhan ay tumakas sa kanyang lolo. Sinabi niya sa kanyang lolo na naiintindihan niya ang lahat. Ang mga daloy ng nagninangas na enerhiya ay nagtipon sa isang bola sa itaas ng kamay ng lolo. Ang sabi niya ay maglalabas na siya ng bowl ang apoy. Tumingin siya sa kalaban at sinabi sa kanya na kung hindi siya makaiwas, mamamatay siya. Ibinuka ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Huminto siya sa pagtakbo. Itinaas ni Scalzi ang kanyang kamay at maglalabas na sana ng bowl ang apoy. Ang pangunahing tauhan ay sumisigaw ng Bell CDS. At lumilitaw ang isang maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Direktang nagpaputok ng bowl ang apoy si Lolo sa bida. Hiniling niya kay Rain na magmadali at pagkatapos ay iniisip na maaari niyang makuha ang mahika ng kanyang kalaban kasama si Bell CDS at manipulahin ito gamit ang Bell Curiosity. Bumubuhos ang dugo mula sa mga mata ng pangunahing tauhan. Sigaw ni Lolo sa pangalang Rain. Halos umabot na sa bida ang bowl ang apoy. Namumula ang mata ng bida. Lumilitaw ang isang 7 talas na simbolo sa mata ng pangunahing tauhan. Nakikita niya ang mga numero sa bowl ang apoy. Nakikita niya ang mga numero sa kanyang lolo. Isang patak ng pawis ang dumadaloy sa pisngi ng bida. Ang isang bowl ang apoy na may maraming numero ay matatagpuan sa tabi mismo ng pangunahing tauhan. Akala niya ay activated na si Bell Curious at lumalabas ang usok sa mga mata niya. Naisip niya na ang universo ay na-convert sa mga equation at direktang napupunta sa utak. At ngayon kailangan niyang baguhin ang mga formula sa kanyang paghuhusga. Halos dumampi ang bowl ang apoy sa bida. Itinaas ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay. Naisip niya na, ang magic array ay binubuo ng 2 triangles. Ang itinalagang simbolo ng runat ay ang Rod-Eaton formula, na may sukat na 17 axles, diapa, at 23 na numero na lumilitaw sa paligid ng kamay. Naisip niya na ang solusyon sa equation ay isang haka-haka na ugat. Ang bowl ang apoy ay kumikinang ng maliwanag at nawawala. Bakas sa mukha ni Lolo ang pagtataka. Ang pangunahing karakter ay pagsuray-suray mula sa mga pagod na scouts. Binuhat niya ang bida, na muntik ng mahulog. Tinanong ni Rain ang kanyang lolo kung kaya niya. Si Lolo, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nagsabi na siya ang gumawa nito, at ngayon ay kailangan lang niyang palakasin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Tiningnan niya ang bida na may namumulang mga mata at sinabi sa kanya na hindi siya makapaniwala na ginaisang ng bida si Bell at ang kanyang sarili sa edad na 14. May patak na pawis si Lolo sa pisngi. Naisip niya na halos hindi niya naabot ang antas na ito sa edad na 39, at ang batang ito ay maaaring muling isulat ang kasaysayan ng imperyo. Maraming nyebe sa lupa sa gitna ng mga puno. Kinausap ng lolo,
Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Salamat po sa panonood.